Halos 80% na nga pala yung nabago sa itsura nitong binubuo kong project bike. Yung akala kong wala nang pag-asang pumogi ulit, pero malaki na talaga yung pinagbago sa itsura. At mas pinalakas na makina para naman dito kay Project Nobi. Day 6 na nga pala to ng pagbubuo ko kay Project Soity. At dahil may nakalimutan nga pala akong pyesa, rekta agad ako dito. Kung usapang pyesa kasi ng motor, halos kompleto talaga dito sa SSL, kaya dito ako lagi nabili. At dahil medyo nag-focus ako sa mga kaka tsaka sa mga accessories ni Project Soity, nakalimutan ko yung panggilid. Kung napanood nyo kasi yung day 1 ni Project Soity, grabe yung buong CVT niya, halos change all. So ito na nga pala yung mga pyesang nakalimutan natin nung nag-shopping tayo dito nung isang araw. So ito, nakuha na natin itong mga cable tsaka itong torque drive assembly na pang Mio, kasi nakalimutan natin nung isang beses na pumunta tayo dito. Hindi natin may kakabit yung panggilid, kaya kinuha na rin natin to. Alright, tara, dalhin na natin sa cashier. Kaya nung nakompleto ko na nga pala lahat ng pyesa, binayaran ko na rin agad para maisalpak na rin to pag uwi natin. At napakabuenas nga pala ngayong araw dahil himala, hindi umulan kahit medyo pahapon na. Kaya sasamantalahin na natin yan habang mainit, dadamihan na natin yung magagawa natin ngayong araw. Kaya dinouble check ko nga muna pala to bago natin isasalpak para siguradong isang trabaho na lang. At shoutout nga rin pala kay Moto Kalikot dahil binigyan niya nga pala tayo ng libreng center spring. Hindi ko na kasi ginamit yung luma dahil sobrang lambot na. Medyo may edad na rin kasi tong motor na to, 15 years in the service na, kaya medyo malambot na talaga yung stock na spring. Bumili na nga rin pala tayo ng bagong pulley na may kasamang bola, puro kanto na kasi yung luma. At dahil marami na nga rin palang crack yung belt na luma, hindi ko na rin ginamit yon, binilihan ko na rin ng bago. Kaya medyo ibinuka ko na nga pala tong torque drive para mas maganda yung lapat ng belt. Tapos saka ako nga pala isinalpak dito sa may pulley. Yung drive pace niya nga lang pala, tsaka yung clutch lining, yun lang yung mga hindi ko pinalitan kasi okay pa naman. At after nga pala natin ikabit yung pulley set, dito naman tayo sa may likod, dito naman sa belt. Dahil stock lining lang naman yung nakalagay, hindi na nga pala ako nagpa-regroove ng bell. Mas smooth kasi talaga yung kapit ng lining sa bell, lalo kung naka-regroove. Ang problema lang, hindi obra sa stock lining. Alagaan na lang talaga sa linis ng panggilid para hindi magkaroon ng dragging. Kaya nung naikabit ko na nga pala tong CVT set, tatakpan na rin natin para hindi napasukan ng mga dumi. Bumili na nga rin pala ako ng bagong kicker, yung luma kasi nito, bukod sa may kalawang, alanganin na i-repaint, kaya bumili na akong bago. Nilagyan ko nga rin pala yan ng konting engine oil para mas smooth, lalo kapag pinasok na natin dito sa ehe. Konting pokpok lang, pumasok din agad, kaya ikinabit ko na nga pala tong cover. Kaya nung nailapat ko na, saka ako nga pala to tinornilyuhan. At dahil bihira ako nga pala magamit to si Project Nobi, napagdesisyonan ko nga pala mag-upgrade ng makina nito. Medyo mas mabigat kasi yung timbang nito kumpara sa mga Mio, kaya parang nagiging underpower in dating. At dito nga pala ako nagpapagawa, lalo kong upgrade ng makina dito sa tropa kay Latigay Works sa Silang Cavite. Hindi naman tayo mangarera, pero mas gusto ko kasi yung hindi ka kakaba-kaba, lalo kapag ka-overtake ka sa mga truck. Kung itatanong nyo kung may gawa ba talaga sila, itong mga trophy na lang siguro yung sasagot ng tanong nyo. Kaya kung gusto nyo mag-upgrade ng makina, hindi lang sa mga Mio, pati NMAX, Aerox, tsaka iba't ibang decambio, gumagawa sila. Kung plano nyo bumisita sa shop nila, pwede nyo i-search sa Google yan, Team Latigay Works, Silang Cavite. Matik yan, dyan na sa shop nila yung bagsak mo. At dahil marami pa nga pala tayong gagawin kay Project Soity, hindi na rin ako nagtagal dito, binisita ko lang si Project Nobi. Kaya pag uwi ko nga pala, balik ulit tayo sa mga pyesang isinasalpak natin. At ibinato na nga pala sa akin to naka-bubble wrap na pyesa, syempre isasama natin to sa video. At dahil medyo faded na nga pala yung plastic cover nitong CVT, nagpa siya akong bumili na nga pala ng bago. At original Yamaha nga pala ito ipapalit natin, karamihan ng mga plastic na ikakabit natin dito, puro Yamaha. At after nga pala natin ma-test fit, nung nalapat na, saka ako ikinabit yung mga tornilyuhan nito. At dahil Vans concept nga pala tong concept ni Soity, hindi nga pala tayo dito nagkabit ng mga light and parts. At marami nga pala nagtatanong sa akin kung nasa magkano na raw nagastos ko rito sa pagbubuo kay Project Soity. Sa ngayon nga pala, hindi ko pa nakukumpit kung magkano, pero sa last video natin, siguro pagtapos nito, i-declare ko sa inyo lahat ng pyesang napalitan, pati lahat ng gastos natin. Para kung sakaling matripan nyo rin magbuo ng mga napabayaan na motor, lalo sa ganitong unit, may idea kayong magkano gastos. Pero pwede pa rin naman kasing lumit yung gastos nyo, depende kasi yan sa mga pyesang isasalpak nyo. At may mga nagpi-PM nga pala sa akin kung worth it daw ba gastosan yung mga ganitong klaseng motor. Dahil sa panahon ngayon, halos lahat ng motor na nilalabas sa kasa, puro mga FI na, bihira na yung car. Kaya ang may sasagot ko lang sa mga nagpi-PM sa akin, kung ano yung tingin nyo magpapasaya sa inyo, yun yung gawin nyo. Iba kasi talaga yung pakiramdam, yung bubuo ka ng motor galing sa napakaraming issue kaysa bibili ka ng bago. Pero mamaya na ulit tayo magkukwento, medyo napapahaba na kasi, balik muna tayo dito sa sinasalpak natin. Bale, nagpalit nga pala tayo ng bagong air filter, yung luma kasi nagiging abo na sa katagalan. Tapos yung karburador nga pala nito, nalinis ko na, kaya isinalpak ko na rin. Bumili nga rin pala ako ng bagong U-box tsaka battery para matesting na natin to. So yun, moment of truth, tatry na natin siyang pa-startin kasi medyo matagal to natenga.
So pansamantala nilagay muna natin yung susi rito, nakalawit. Ayan, binilihan din natin ng bago para lang ma-sound check natin kung okay na. Alright, tara! One click, alright! So ganito nga pala katahimik yung makina nito ni Project Soity. Ayan, all stock lang to. Lahat ng goma niya binalik ko na rin to ng isang araw. Pati yung mga pan cover, yung tambutso hindi pa nakatornilyo yan dito pero ipipix ko rin yan. Kaya nung okay na nga pala yung makina, ito na nga pala yung time para sunod-sunurin na natin yung pagkakabit natin ng pyesa. Pinumpisahan ko nga pala rito sa pagkakabit ng upuan. Wala sana talaga akong plano mag flat seat. Ang problema ko lang, wala akong mahanap na stock seat. Pero buti bumagay din naman. Kaya sunod ko nga palang ginawa, nilalagyan ko nga pala ng body clip itong footboard para mamaya puro pagtutornilyo na lang tayo. Isinama ko na rin pati itong mga side pairings para mamaya isang salpakan na lang. Sa mga hindi ganun kapamilyar, yan nga pala yung kinakapitan ng tornilyo para ma-fix natin yung kaha. Kaya kahit medyo maliliit lang yung mga clip na yan, napakalaking bagay yung ginagampanan yan para maayos natin tong pairings. Kaya after natin mailapat yung footboard, dito naman tayo sa mga side pairings, itutornilyo na rin natin yan. At halos lahat nga pala ng bolts na ikakabit natin dito, nasa 80% puro CNC na white bolt para kahit papano maging uniform yung kinakabit natin, hindi iba-iba ng style. At dahil hindi ko ganun kakabisado kung paano kinakabit yung kaha nito, medyo kinapaka pa ako muna. Pero madali lang naman gamayin kaya hindi ako nagtagal masyado. Bale yung inner na ikakabit ko nga pala rito, dalawang kulay black tsaka kulay pula. At tamang kapalang ng tornilyuhan, yung iba kasi nasa loob kaya mahirap lagyan. Kaya sinisilip-silip ko muna sa loob, baka kasi may nakalimutan akong lagyan para hindi tumutunog lalo kapag tumatakbo. Medyo masakit kasi sa tenga yan, yung hindi mo alam kung saan nanggagaling yung tunog. Kaya nung nailapat ko na nga pala engine cover, ito namang side pairings dito sa kanan yung ilalagay natin. At konting palapat lang muna bago natin tutornilyuhan para isang trabahuan lang. Dito nga pala ako una naglagay ng tornilyo dito sa may bandang taas. Matic yan, CNC bolt yung nilagay natin. Kaya ibinato na nga pala sa akin yung sunod na kaha na ikakabit natin. Bangka naman to. Ito naman yung nagsisilbing cover dito sa may ilalim. Meron lang tong tornilyohan dito sa gilid. At kagaya ng ginawa ko kanina, konting palapat lang bago ko to tornilyuhan. Iwasan manggigil. Kasi mabungi yung ngipin, wala tayong tutornilyuhan lalo. Kaya tamang alalay lang, lalo kapag nagkakabit ng kaha, mahirap na. Kaya nung naikabit ko na nga pala dun sa may bandang kaliwa, dito naman sa may bandang kanan, ganun lang uli ginawa ko. Kaya nung naikabit ko na nga pala yung mga kaha, dito naman tayo sa may tambutso, papalitan nga pala natin ng white bolts yung lock nito. At kumuha nga rin pala ako ng nut, yun yung nilagay ko dito sa likod para mas matibay yung kapit. Saka ako inigpitan maigi gamit yung impact. Kaya binato na nga pala sa akin yung pyesang ikakabit uli natin. Bali hit guard naman to na may kasamang garnish. Kulay chrome nga pala ilalagay ko rito para stock lock lang kung titignan. Medyo nagka-problema lang ako ng very light sa part na to dahil nakalimutan ko yung isang tornilyuhan na putol pala sa loob. Pero dahil gusto ko na makita kung ano yung magiging itsura nito, lalo kapag nakabit na tong heat guard, isasalpak muna natin. Medyo kinapos na nga lang sa araw. Ang plano ko sana rito, babarenahin ko lang. Ang problema ko, hindi ko makita yung bala kong pambakal. Kaya sa susunod na video na lang natin gagawin yon. Ang importante rito, makita ko na kung ano magiging itsura. At kagaya nung inaasahan ko, lalo siyang naging mas malinis tignan nung nakabit na yung heat guard. So yun na nga, mag-update muna tayo ng mga pyesang naisalpak natin for today's video. Ito nga, dahil maraming nag-aantay, maraming nag-aabang sa magiging resulta nito ni Project Soity. Ito nga, naikabit na natin tong CVT cover. Tapos majority ng kaha na ikabit na natin, lalo dito sa may dibdib, yung footboard, tsaka itong mga side pairings, tsaka itong engine cover na ikabit na rin natin yan. Tapos itong taillight lens na ikabit na rin natin. So ang mga pyesang hindi na lang natin dito na ikakabit ay yung dito sa may bandang unahan, itong gauge, tsaka yung headlight, tapos yung disc, tsaka yung caliper. Pero lahat naman ng pyesa kailangan natin nandito na. So siguro mga isang video na lang to, matatapos na rin natin to para makita na rin natin kung ano yung magiging itsura. Kasi halos 3 linggo na rin natin siyang ginagawa dahil matagal tayo na pending. Kaya kita-kits sa susunod na episode. Yun lang, ride safe. Alright.